Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng New Corelia sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng New Corelia. Maimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 24. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iukol ko't aking igagawad. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iukol ko't aking igagawad. Magtatagumpay siya oras-oras. Magtatagumpay siya oras-oras. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ama, aming idinudulog sa iyo ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan, sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. At kami po'y nananalig sa inyong paglilinis sa amin, kami may karapatan na lumulog sa inyong banal na harapan. Habang amin pong inilalapit sa inyo ang bayan ng New Corelia sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Corelia nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At sa pangunguna ng inyong Santong Espiritu, ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng New Corelia. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Exodo, ika-4 na kabanata. Ang talata po ay 24 hanggang 26. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Sipora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian. Saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya, sinabi ni Sipora kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Sa pagkakataon pong ito, ating bubulayin ang banal na kasulatan
doon sa tipan ng dugo at ang pagsunod sa Diyos. Kakatawag lang ng Diyos kay Moises. Galing dun sa nagliliyab na halaman, ano po, na bush, yung burning bush. Papunta na siya sa Ehipto para palayain ang mga Israelita. Alam niyo po, kapag tinignan natin yung panahon mula doon sa pagkatawag ng Panginoon, hanggang sa kasalukuyan, matatagpuan natin na sa gitna ng daan, balak ng Diyos na patayin si Moises. No? Bakit kaya ang taong pinili ng Diyos, biglang gusto niyang patayin? Alam niyo, kapag siniyasat natin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, talagang tayo po malalagay sa isang sitwasyon na bakit? No? Isang napakalaking bakit. Tinawag mo, pinili mo, sumunod naman. Ngayon, papatayin mo? Alam niyo po ang kadahilanan, may nakalimutan si Moises na ipatupad, na gawin kasama dun sa mga utos, yung pangkaraniwang utos para sa mga Israelita. Ano po? Alam nyo, dapat nating maunawa na hindi kompromiso ang pagsunod sa Diyos. Yung atin pong katapatan sa Panginoon, hindi dahil sa, ay wala na akong magagawa, susunod na lang ako. Ay, wala nang ibang paraan. Wala nang ibang daan. Susunod na lang ako. Naku, wala pong ganyan. Ano po? Tinawag si Moises para sa isang malaking misyon. Subalit nakalimutan o binaliwala niya ang unang tanda ng tipan sa Diyos, ang paggamit ng pagtutuli sa kanyang anak. Alam niyo po, yung pagsunod sa Panginoon, that's why we need to be very careful in our obedience to the Lord. Because God requires that we obey everything. Ang galing nung kanyang pagnanais na dumaloy sa atin ang kanyang kapangyarihan at espiritu sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanya. Bago tayo gamitin ng Diyos sa labas, dapat ayos muna yung buhay natin sa loob, sa ating mga sarili, sa ating tahanan. Hindi natin pwedeng gawin ang malaking utos ng Diyos kung kinakaligtaan natin ang kanyang pangunahing utos. Alam niyo, ito yung nagbibigay sa atin ng kaunawaan na hindi makakalimutin ng Panginoon. At nais niya na sinusunod natin at nilalakaran yung mga gampanin na kanyang ipinagkatiwala sa atin. No? At napakahalaga dito nung papel ng isang kasama sa pananampalataya. Sino po ito? Si Zipporah, yung kanyang partner. Kaya hindi tayo pwedeng nagkakapartner ng kung sino-sino lang. Dapat ang partner natin ay yung itinalaga at pinili ng Diyos. At dito po pumapasok yung katotohanan na si Zipporah ang itinalaga ng Diyos. Ano po? Yung panganib na kanyang kinaharap. Kumilos agad siya gamit yung bato para tuliin yung kanilang anak. Nakakatuwa po rito sapagkat may kaunawaan si Zipporah. Alam niya, naku, kailangan gawin tong responsibilidad na ito. Ano po? Iniligtas niya ng mabisang pagkilos si Moises. Yung kanyang, sa Bisaya pa, abtik ang tawag namin dito. Ano po, na hindi basta-basta nakatunganga. Kaya nga, di ba, yung
Yung isang beses po nag-post ang inyong lingkod, ang pananampalatayang walang gawa ay zombie. Alam niyo dapat, yung zombie nga, Bernie, kumikilos, oo, pero patay. Ang pananampalatayang walang gawa. Kailangan kumikilos yung ating pananampalataya. At ito yung ginawa ni Zipporah. Hindi siya tumitig lang. Nung nabatig niya, nalaman niya na, naku, matetepoke ng Panginoon ng asawa ko. Kumilos siya. No? Kailangan natin ng mga tao sa ating buhay, katulad ng ating mga asawa, ng pamilya, kaibigan sa pananampalataya, na magpaalala at magtuwid sa atin. Kaya kapag ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga kasama sa buhay, hindi kayo inihahatid sa pagtutuwid sa katotohanan ng salita ng Diyos, mawalang galang na sa kanila at sa inyo. Baka kailangan nyo humanap ng iba. Bernie, makakahanap pa ako ng ibang asawa. Makakahanap pa ako ng ibang pamilya. No? Dapat maging ganun tayo sa isa't isa, mga kapatid. Ituwid natin. Itama natin. Kailangan may pagtutuwid. Kasi tayo ay nasa ilalim ng tipan ng Panginoon. Kapag inalala natin, di ba, yung sinabi ni Zipporah, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng tutuli. Ang dugo po ay tanda ng tipan at pagmamay-ari ng Diyos. Nung dumanak yung dugo, nung tinuli ni Zipporah yung kanilang anak, yung galit ng Diyos biglang nawala. Kasi alam niyo po, dapat seryoso ang pagtingin natin sa kasalanan. Ano po? At ang mga kasalanan dapat nililinisan. Dapat tinutubos. At alam nyo, sa lumang tipan, ito ay nangyayari sa pamamagitan ng paglilinis ng dugo. Nakakatuwa po ang bahaging ito sapagkat ito'y nagtuturo sa atin, nagsasabi sa atin nung anino, nung kaligtasan na ipagkakaloob sa atin ng ating manunubos, ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Yung kanyang dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo, ito po yung naglinis sa atin at nagligtas sa kasalanan at sa kamatayan. Kapatid, kaibigan, mayroon bang bahagi ng buhay mo ngayon na alam mong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Huwag mong hintayin ang pagdisiplina ng Diyos bago pa, no? Maranasan mo yung pagtutuwid ng Panginoon. Kailangan mong ihingi ng tawad. Kailangan mo ng paglilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na sa pamamagitan ng istoryang ito ng aming nunong Moises ay aming nabatid na kinakailangan naming buong pusong sumunod sa inyong mga utos, sa mga responsibilidad na inyong itinalaga sa amin. Kami po humihingi ng tawad kung meron kaming na-miss, Panginoon, kung hindi namin naihandog sa inyo yung aming mga trabaho, yung aming mga negosyo, yung aming mga tahanan, kami po ay humihingi ng tawad. At sa oras na ito, pagkalooban mo po kami ng pagkakataon at ng paraan upang minsan pang maialay at maihandog sa iyo ang lahat ng ito. Gayun din po, kami humihingi ng tawad sa mga kasalanan na nananatili at patuloy naming pinananahan sa aming mga puso. Kami po ay linisin ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming
panalangin, walang paghiganti na matagpuan sa aming mga buhay. Bagkus kami din ay mangusap ng kapatawaran sa mga nagkasala sa amin. Maraming salamat po. Kami nananalig, kami patuloy na lalakad sa landas na inyong itinalaga sa amin sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng New Corelia sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa, ng unawaan sa bayan ng New Corelia. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay siyang tunay na makaranas ng pagkilos mo, ng biyaya ng pagkakaisa, ng biyaya ng pagpapakumbaba. At sa pangalan ni Jesus, makita mo itong dahilan upang itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng New Corelia. Maraming salamat po. We declare the fire of revival upon the of the Lord sa bayan ng New Corelia at ang aming panalangin dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Lord, ikaw ang magkaloob ng kaunlaran at dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin as the launching pad of the gospel, as a missionary sending country, and as the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkakatupad ng inyong tawag sa amin as a Prince Nation that will bring your light to the rest of the world. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming tagapanguna. At ang aming hiling, maalantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay ang iyong katotohanan ang siyang aming lakaran. Hiling din po namin ang pagkilos mo sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng provision para masunod nila ang iyong itinalagang gawain. We also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo mga bayang ito, hayaan mong dumaloy ang kapangyarihan mo. And we declare fire of revival sa mga bayang ito. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo mga bansang ito na tumanggap ng liwanag at apoy na nagmumula sa iyo. Gayun din po sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. At kami po'y nananalig, Panginoon, dadaloy ang kapayapaang iyong itinalaga sa bansang Israel. Lord, namin ding idinudulog sa iyo ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Pagpalain mo sila kasama ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Hayaan mong matupad nila ang iyong itinalaga sa kanila. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God
bless you in time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.